Natupad ko yung aking labahan. So, ito ngayon, dahil free day ko, at si Rosalie ay may free pa ngayong umaga. Pero mamayang hapon, mag-work siya. Ihatid ko yung ating mga tanim dun sa kanya. Ay! Sus. Hala, kailangan pala to siya tray. Hindi pala to kaya sa plastic, kaya lang wala man akong tray. Asan man yung ating mga tray? Ay, yung blue na lang pala. Kaya lang, asan naman siya? Wala. Mabigat kasi yan eh. Ay, ito na lang cover oh. Social cover. Oh, nabisi kami oy. Si Pars natin umalis na eh, 9:30 na kasi. Tama lang talaga na kagabi ay naglinis ako sa bahay. Para ngayon, hindi sayang yung aking oras ba na dito lang din ako sa bahay. Mahirap gumalaw pag maglinis ka ng bahay. It take long. Charot, it take long yan. Uy. Ayan. Kunti lang naman yung ating itatanim, medyo basa pa kasi kagabi inanuhan ko to, diniligan. Wala yung ano ba yung hindi tumubo dito, yung talong. Hindi talaga tumubo yung talong, mga Mars and Pars. Ay nako, 9:30 na, dapat kanina pa ako lumabas, kaya lang nabisi ako. May inatupag sa internet at tumawag ako sa Pinas, nangumusta dun kay Mama Banji. Dahil nga, nag-ano siya, nagkikemo na siya this time. Kung nabanggit ko po sa inyo na may ano siya sa cancer. Natanggal na yung cancer, pero kailangan mag-chemo. At yun na nga, ibenta pala nila yung bahay, yung nakita nyo sa vlog ko na pinupuntahan namin o yung tinutulugan namin kung saan nakatira sila mama, pati din po yun. At yung ibang mga land na nakapangalan sa kanila, dahil alam nyo na pag nagkasakit sa atin ay medyo mahirap talaga, mauubos talaga at mauubos yung ipon natin. So, baka meron pong interesado bumili ng bahay, lupa at iba't ibang klaseng land. Meron yung isang magandang lupa doon na medyo nasa ano siya, yung province side. Hindi naman siya province side. Galing doon sa Turil, kung taga Davao po kayo, Turil tapos Mulig. Maganda siya kasi malayo sa city. Hindi naman siya gaano kalayo sa city din. Nung sinearch ko, 15 minutes galing doon sa city talaga, city center ng Turil. So, baka merong interesado bumili ng house in lot or lot lang. Meron po kaming binibenta. Yan, ilalagay ko po dyan sa ating screen at dito sa ating comment section, or mag-message po kayo if interesado po kayo para mapuntahan yung place na binibenta nila mama, para pandagdag din sa ano, pambili ng gamot kung meron mang makabili nun. So, ano na? So, ayun. Kailangan na talaga ibenta ang dapat ibenta. Pero, ang hirap magbenta nowadays. Kasi, galing pa tayo sa pandemic. And then, parang bumabangon pa tayo ulit. Diba? Alam ko naman yun. Pero, baka sakali lang may gusto mag-invest ng lupa. Meron po kaming binibenta. Come here! Put your sombrero na because we're going. Ay sus, yung ano pala ni Rosalie, yung paksiw niya, paksiw baka makalimutan. Ayan lang yung ano ni Rosalie, pakain ko sa kanya, at least may natira. Tapos yung ating phone. Naihatid ko na si Mix sa daycare at dito na ako sa muki ni Rosalie. Bumili pala siya ng isang box. Ano
kung nilagay niya dito? Medyo basa pa yung damo. Ano to? I think sili yan. Pwede naman dito yung sitaw. Ah, parang squash to siya. O di kaya yung zucchini. Tama ba yung pagkasabi ko? Tapos ito, ano to? Kangkong. Ah, kangkong to. Asan kaya siya? Tumubo na yung talong niya dito. I think talong to. Ito oh, talong. Parang talong. Parang talong siya. Tawagan ko nga muna siya, be. Nag-message na kagising lang daw nila dalawa ni Ellen dahil kagabi daw hanggang 10 o'clock siya ng gabi nag-work. So nakauwi yun mga 10:30 kasi sinindo pa si Ellen dun sa daycare. Tahimik dito. At habang ako ay nag-aantay sa kanila, mag-i-edit na lang ako ng ating vlog for today para may upload tayo. Hindi ako nakapag-edit dahil nagising kami ni Mixo alas 8 na din. Tapos pagising ko, nakikichismis doon sa Pinas. Sala, may bunga na yung mga strawberry niya. May bunga, alang ganda ng tubo ng strawberry niya ngayon. Ang dami. Kasi last year, konti lang yung tumubo dyan. Kainit pala. Kailangan na naman niya maglinis dito sa summer cabin niya. Minsan lang kasi sila dito eh. Yan o. Yung mga damo. Tumubo na talaga. Kaya lang yung dagat dyan, hindi siya maganda liguan kasi maputik. Aalis pala ang Rosalie ngayon din. Pumunta lang siya dito para tignan ako ba. Kasi meron din siyang work alas 2. So, kailangan niya bumalik doon sa bahay nila. Ihatid niya pa yung aso doon sa bahay ng sa lola ni Ellen. Tapos si Ellen kailangan ihatid sa daycare. So ako na lang ang mag-ano nito. Magtanim. Sabi ko hayaan mo na lang ako dito. Wala naman akong ginagawa. Itanim ko lang doon sa box. Shit's happen day. Uy, naiwan yung susi ni Rosalie dito sa loob ng summer cabin. Laditan. Wala, accident naman yon. Na-open ni Rosalie, nakapasok nga siya, kaya lang na-close ni Ellen yung door. Tapos yung susi ay andun sa loob ng bahay. Tapos nung papasok na sana si Rosalie, wala na. Wala na dito yung susi at hindi niya ma-drive yung sasakyan. Dahil ang susi nga andun sa loob. Yan, pagilitan pa sana si Ellen, sabi ko wag na. Kasi hindi naman niya yan alam, bata yan. Let's go na. I'm going already. Okay, let's go na. Yan o. Ang ganda pa naman ng attire niya. How to close this? I need to be hurry. Yeah. Let's go. Ito. Mamaya ko dala itanim yung tanim doon. Ihatid muna namin to sa daycare tong batang to. Alas 12 pala ang work niya. Akala ko alas 2. Sabi niya alas 12 work ko day. Wala, hindi to siya makatrabaho. Kasi kung walang susi doon sa bahay niya, meron daw spare key sa bahay niya. Pero hindi siya sure kung asan. Ito na nga. Iba kasi yung susi dyan eh. Ano niya yung parang card. Kailangan mo siya itap. Pero meron siya yung parang susi talaga. May chinilas ka? Wala. Wala, hayaan mo na. Wala din siyang chinilas kasi naiwan talaga dun sa loob. Naguluhan na ang Rosalie, ano gagawin? Hindi rin pala siya makapasok dun sa bahay niya kasi ang susi din pala ay andun sa Muki na susi. At yung kanyang mother-in-law ay wala dun sa bahay. Hinatid na lang muna namin si Ellen. Dito pala yung daycare ni Ellen. Parang hindi siya daycare sa labas. Parang bahay lang din. Ayan. Tapos yung mga kapitbahay na malapit dito ay bahay-bahay lang din. Sabi ko nga parang hindi man to
daycare na area. So, you know, ang gaganda ng mga bahay dun sa unahan. Malalaki. Mangarap lang muna tayo. Hanggang ngayon, pero darating din yan sa atin, Mars. Ay, nako, inikot na namin kung saan pwede makahiram ng susi sa bahay ni Rosalie. So, ang last na lang, baka daw bukas yung kanyang balcony door. Tapos, meron pang last. Dahil itong area nila, para siyang company, di ba? Yung same sa amin na may nagmamay-ari dito sa area na to. Or sa building na to. Baga yung nagmi-maintenance. Meron daw yan silang susi. Tinawagan ko talaga si Pars kanina. Nagtanong kami kung saan pwede makahiram ng susi pag ganito. So, ayun sabi ni Pars, yung nagmi-maintenance dito baka meron yan silang susi. Kasi usually, meron daw yan silang susi sa mga bahay dito. Parang main susi daw ng lahat na door ba. Yan. Tanungin mo yung napuri mo dyan, Day. Kung saan pwede makahiram ng susi. Day. Nakapasok na din kami ni Rosalie sa mansion niya. Sus Mariosip. Ang tanong, Rosalie, sana lang may susi dyan sa summer cabin para tapos yung problema mo. Yo, buksan ko na lang gud to doon sa ano. Wala naman, bihira lang naman. Wala pa akong narinig dito na nagnanakaw. Mira? Lasko. Yo, Lasko. Pero magbabayad siya. Sabi ko sa'yo, magbabayad ka. Ajokortti tai passi tai joku. On, Ang siya auto sa sa. auto dai. Kuha dai. Okei. Auto sa. No, pitää vaan näitä tietoja. So, magkano kaya ang babayaran ni Rosalie dyan? Pero hindi pa solve yung problema ni Rosalie. Hanapin niya pa yung susi ng summer cabin dyan sa bahay niya. Na meron daw yung susi pero hindi daw gumagana yung susi na meron yung mga anak daw dati ni Nico. Yung parang card siya na itatap mo lang. At may isa lang na susi na yung susi talaga na ipapasok mo. Hindi naman daw ginagamit yun ni Rosalie. Yan, makalimutin yan siya eh. Alam mo yung kailangan mo lagi yan siya i-remind. Yeah. Pero kanina, aksidente talaga yung nangyari. Na i-close yung pinto. Yan talaga yung mga ulyanin. Buti na nga lang, ang cellphone ay andito rin sa bag niya. Hindi niya nilabas dun sa sasakyan. Kasi kung nilabas niya at pinasok dun sa loob ng summer cabin, ay wala. Hindi siya makatawag ng ganito. Tapos dun sa kanyang mother-in-law, wala din yung mother-in-law niya dito. Ayun. Nakapasok na. May susi na ang sasakyan. Punta na kami dun sa summer cabin nila. Malayo-layo pa naman yung summer cabin nila galing dito. Biyahe pa kami. Tapos punta pa siya ng work. Hindi ko pa natanim yung tanim natin doon. Mamaya na yung tanim doon dahil. Napalakad-lakad tuloy ako. Lakad dito, lakad there. Takbo-takbo na siya. Takbo kung tamang susi yung kanyang bit-bit. Tignan natin kung tamang susi. Yan o. Doon na siya dumaan. Ayun, tamang susi yung napasok doon. O buti na lang, tamang susi. Tamang susi. O ayun, nakapasok na siya sa loob. Dai. Oh. Okay na dai. Ikaw na kung gusto mo pumasok mamaya. Akin na. Oo. Ilagay mo ha somewhere Oo, mamaya. somewhere. Kainin mo to para may pangkain ka. Ano to? Kuan lang yan. Tinapay. Tinapay, oo. Sige na lang, bye-bye. Mag-duty yan siya. No, ang malas. I-send ko lang sa'yo kung saan ko to ilagay mamaya. Dito lang din naman ako. Hatid mo pa si Luca. Oo, hatid ko pa yan si Luca. Hatid niya pa Alam yung mo, kanyang naiwan Luca. ko dahil sa bahay. Ano? Yung bag ko. Importante may susi ka. Oo. Yan susi ng work. Andun din sa bag mo. Ay, nako. Ay, nako. Ayan o. Ganyan yan siya. Alam nyo, pag may something na tataranta siya. Ha? Iiwan ko pa ata si Luca. Ay, dalhin mo si Luca. Baka madala ko pa yan sa bahay. Natataranta kasi siya eh.
Kaya nga sabi ko sa kanya nung kanina, nag-ano na siya ba, yung parang nagpapanik na dahil yung susi andun sa loob. Sabi ko, tara dun sa bahay mo, baka may susi ka dun. Yung sabi niya, wala na akong susi dahil. Sabi ko, tara nga dun sa bahay mo. Tignan natin yung mga susi dun kung meron bang reserve. Ayun, meron nga. So, ay, itanim na natin yung ating tanim dito. Asan ba yung pang-ukay ko? Uy, meron akong hinawakan kanina ba? Saan kaya nilagay yun? Malis na si Rosalie. Meron akong hawak na hawak kanina. Tanong, saan ko yun naman nilagay? Sus, naku po. Ano na talaga? Ulyanin na kami. Meron ako nung parang pink kanina na hinawakan. Kakandos ko sana dun sa lupa. Asan na naman yun? Yung ating video is nag-upload pa. Hindi ko pa asan man yun? Uy. Yun. Umpisahan na natin yung ating gardening. Naku po, ang init. Wala akong sombrero. Pero naglagay naman ako ng sunblock kanina. Ayan. Hala! May ugat na pala talaga to siya. Ayan, oh. Malaki na kasi tong isa eh. Uy, sana hindi to siya ma-dead. Sana lang talaga. Dito ko na lang to ilagay sa gilid-gilid. Dilagyan na pala to ni Rosalie ng katayan. Ayan, dyan na lang yan. Ilan ba to? Hala, grabe, oh. Umugat na pala talaga siya. Ayan, dito na lang to. Hayaan ko na lang, di ko na lang tanggalin. Ayan, ano kaya tong isa na nilagay ni Rosalie na pinapakatay niya? Uy, 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 uy. Ay, naku, mainit. Hindi ka sanay sa ganitong gawain. Mainit siya. Eh! Bakit kasi hindi tayo nagdala ng sombrero, Mars? Yan o, nag-jacket na nga ako para hindi masyadong mainit. Saan nyo kaya ilagay itong alugbati? Kasi di ba ang alugbati kumakatay din? Oops! Mabilis pala to umugat itong sitaw. Doon natin ilagay sa kabila yung iba. Ay, dito oh. Ayan, sa gilid ko lang to siya ilagay. Nagpataka na dyan si Mars. Hindi ako sanay mag garden eh. Ayan. And then mamaya panuhan natin, lagyan natin ng madaming tubig. Naririnig niyo po ba ako? Kailangan ko ba sumigaw? Tapos dun sa kabila. Naku po, sobrang init. Ayan. Nilagyan ko na ng lupa itong pangatlong box. Tama lang pala na 3 box. Kasi yung ating talong hindi man tumubo. Ito ay okra. Ito. Dito ko na lang siya ilagay sa kabila. Doon puno na. Ang dami palang kangkong oh. Wala, umaano na talaga siya ay. Ayan oh. May ugat na talaga siya. Natural, Mars. May ugat na yan. Uy, sana umano pa to. Tumubo pa to siya. Grabe ang init. Masyadong mainit. Ano oras kaya ako makauwi nito? Mamaya pa siguro ako makauwi. Natapos ko na din yung garden ko dun oh.
Wala. Diniligan ko na lang din dahil mamaya gabi na makauwi si Rosalie, so hindi na siya makapunta dito para magdilig ng mga tanim. Diniligan ko na lang kahit medyo maaraw pa. Ano oras na? Uy, 2:30 na ng hapon. Grabe, ang bilis. Pumunta ako dito kanina 10:00. Tapos nag-ikot-ikot pa kami ni Rosalie kanina, naghanap-hanap ng kakahanap sa susi kung saan pwede makakuha ng spare key. Ayun, nabuksan ulit yung summer cabin. So ito ako, uwi na. Dahil maya ay susunduin ko na naman yung ating mix. So ganito pala pag may garden, no? Nauubos yung oras mo. Ilang oras din ako dyan kanina nagtanim-tanim. Tapos naglagay ako ng naglagay ako ng lupa doon sa isang box. Ako lang nag-alsa. So medyo natagalan ako, tapos sobrang init pa. Kumusta na kaya yung mga blueberry? Maganda kaya ang tubo ngayon ng blueberry? Wala pa man. Ito maliit pa. June pa lang kasi tayo katapusan eh. Mga ano talaga yan siya. Mga katapusan July or first week ng August. Pag tuloy-tuloy yung init and then ulan, ay maganda ang tubo ng blueberry. Check ko nga muna doon kung close. Pumasok kasi ako kanina eh. Nag-ihi ako doon sa loob. So ayun, uwi na tayo. At paalala kung may interesado mag-inquire about sa binebenta namin na yung sa bahay nila Mama Banji at mga lupa sa Turil, Davao City po yun siya. Baka gusto nyo lang mag-invest ng mga lupa, free to message nyo po para maitanong ko doon kay mama kung magkano yung binibenta nila. Ayan. So message na lang po sa gustong mag-inquire. Wala lang talaga ngayon, kailangan na ibenta ang dapat ibenta dahil napaka-expensive magkasakit sa atin. Yung gamot pa lang ay wala na, ubos na talaga yung ipon. Ngayon pag first chemo na siya, tapos sa July 2 ay magki-chemo na naman, and then every 2 weeks daw yung chemo niya. So kanina nga kausap ko siya, so lagi na lang ako nagdarasal na everything is okay, sana gumaling na siya para makapunta siya dito. Ang plan sana nila dati ay this summer magbakasyon dito sa Finland o yung sa Europe, kasi yung isang auntie ko din andun sa Germany, tapos yung isa andun sa Canada. So nagplan na pumunta dito sa Europe para mag-tourist. So wala, hindi natuloy dahil yung ituturi sana dito ay napunta doon sa pa-hospital. So sana manalo tayo ng Lotto Mars or kahit ano, basta makatulong doon sa papagamot ng aking mama. So ayan, iyan ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.